Okay mga ka-trigger, ito pong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome dito sa ating YouTube channel mga OFW kung saan man panig kayo ng mundo. Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Okay, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan mula kay GC Ambal. Ang sabi niya ay, tanong ko sir, lahat ng bala sa 38 revolver parehas ba ang sukat? Nagtataka ako pag binalahan ko ng full metal jacket revolver ko, hindi lalabas pag yung lead na bala lalabas. Malaki ba yun? Malaki ba ang full metal jacket? Okay, so susukatin natin yan at titingnan natin kung pareho at aalamin din natin kung bakit hindi lumalabas ang bala na full metal jacket sa iyong revolver. Okay, so bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan dahil sa inyong pag-like at pag-share ng ating mga videos dahil dumadami at nadadagdagan naman yung ating mga subscribers. At maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil yung ating revenues ay nadadagdagan din dahil gumawa ko ng YouTube channel para sa ating mga beneficiaries sa charity work. Hindi ako gagawa ng YouTube channel kung wala akong charity work. Dahil ang kinikita nito ay tinutulong ko sa mga doon sa anak ng mga single parent na tinutulungan natin na makapag-aral. Kayo nagsasabi na marami tayong patalastas, ang purpose talaga ng aking YouTube channel ay dito sa ating charity. Itong pagtuturo ko ay bonus lamang yan. Kung wala tayong charity works, wala tayong YouTube channel. Kasi nga gusto kong kumita ang ating YouTube channel para may tos-tos tayo do sa ating 6 na mga estudyante na tinutulungan. Wala pa tayong YouTube channel, meron na tayong charity works at may mga napagtapos na rin tayo ng pag-aaral. So ito talaga ang advokasya ng aking career. Kaya ako pati napapunta dito sa abroad at yung iba kong tinutulungan ay nasa abroad na rin. So bago yan ay gusto ko rin pasalamatan yung mga nagpadala dito sa ating GCash number. Yan GCash number na yan, huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. At yung mga nagtatanong sa akin sa Pilipinas, ako po ay wala dyan sa Pilipinas. Ako po ay nandito sa abroad. Dito ako nagtatrabaho sa Kuwait, sa Meyadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at consultant. Okay, so ayan, at mag-message kayo sa number na yan para kayo, kung may bibigay kayong tulong para kayo ma-recognize. Kagaya ni Sir Noli Peace America. Bagaman ayaw niya magpakilala, ayaw niya sabihin yung tunay niyang pangalan, ako sir ay sumasaludo sa iyo at labis na nagpapasalamat dahil malaki ang naitutulong mo sa ating mga beneficiaries na gusto rin namang makapagtapos ng pag-aaral. At masabi ko lamang, sana marami pa ang maging kagaya mo para marami rin tayong batang matulungan. Okay, God bless sa iyo, sir. Pagpalain ka ng ating Panginoon. Okay, so punta na tayo dito sa katanungan ni At tinatanong niya kung parehas ba ang sukat. O di sukatin natin. Meron tayo dito ang bala na lead. Ito yung lead at ito yung full metal jacket. Ngayon kung susukatin natin yan, yan ang sukat niyan. Ito ang sukat. Ito ang sukat ng lead. Ayan. At ito ang sukat ng full metal jacket. So parehas lang yan. Parehas ang outside diameter niyan. Kung titingnan natin, ayan pareho lang. Ito, pareho lang ang sukat niyan. Okay, pagdating niyan dito sa pagdating niya dito sa kanyang basyo, pareho din ang sukat ng basyo niyan. Pareho din. Okay. 3/8 ang eksaktong sukat ng basyo niyan. 3/8 of an inch. So, yan. So, magtataka ka. Bakit ito ay hindi lumalabas ang sabi mo? Pero ito ay lumalabas. Ang nakikita ko dyan ay dahil sa ito ay matigas. Kumbaga ito ay madaling itulak dahil
malambot ito. Mapapatunayan natin yan dahil kung ito ay ipitin natin, yan o, inipit natin yan, ay napisa. Ayan o, nakita nyo, napisa. Kumbaga, napipisa ito. Pero itong, itong full metal jacket, dahil kaya, yan, ay matigas. Hindi yan napipisa. Pero ito, ay napipisa ito. Ayan o, yung bakas no, napipisa. So, madaling itulak siya. Dahil nga napipisa siya. Kaya siyang mapisa. Kumbaga, nagsisring siya. Pag pinasok mo kasi sa, kahit naman sa ibang bagay, yung matigas na bagay, pag ipinasok mo sa isang tubo, ay hindi siya, at hindi siya napipisa, ay hindi mo mapapalabas. Pero ito ay napipisa, kaya lumalabas. So, magtataka ka. Pagka kasi mahirap ilabas ang isang bagay, nahihirapan yung pressure niya. Nahihirapan yung pressure niya na maitulak siya. Pero, ito, dahil malambot siya, hindi siya mahirap yung pressure niya, hindi nahihirapan. Pero ang tanong, pareho lang naman ang pressure niya. Saan napupunta ang pressure? Saan napupunta ang pressure? Kung pressure din ang pag-usapan, bakit yung pressure ba nito at yung pressure ito magkaiba? Magkaiba ba? Pareho lang ang pressure niyan kung tutusin. Pero, mahirap nga lang ito ilabas. Pero pag ito'y lumabas, dahil ay malakas ang niyan, kumbaga malakas ang impact niyan. Pero, magtataka ka. Anong pinagtataka mo? Bakit ito ngayon lumalabas, ito hindi? Dahil, ang mga revolver, ang revolver ay hindi magkadugtong ang chamber sa barrel. Kita nyo, putol yan. Dito yan puputok. Dito puputok yan, hindi man yan puputok dito Hindi man yan puputok dito sa barrel, dito yan puputok sa cylinder. Ngayon, pag pumutok yan, siyempre itutulak yan. Putol yan dyan. Sana pupunta yung ang lahat ng revolver may escape gas. Saan ang escape gas niyan? Dito. Pag ang revolver mo, kaya maraming sa akin na share yung revolver ko, hindi lumalabas yung yung bala, yung tingga, hindi lumalabas kasi nga malaki ang escape gas niyan dito. Ibig sabihin, malaki ang kawang niyan dito. At pag matigas ang itinulak ng pressure, malaki ang, kahit mo sa madilim yan, lalo kung mapapansin mo yan. Kaya huwag kang puputok ng, ang hawak sa baril ay, meron kasing humawak na nakaganyan. Yan, patay ang daliri mo dyan. Sugat yan, mangingitim yan, dahil meron yan ditong escape gas. Okay, kaya ang hawak lagi sa revolver, ganyan. Wag na wag aabot ang inyong kamay dito sa tapat na to, kasi nga may escape gas yan, malakas ang pressure niyan. At wag na wag kayong puputok pag meron kayong katabi dito sa side na mga kahit pa yan ay 1 meter. Minsan yan, may mga fragile na nagbo-bullet tracer yan. Okay? So, delikado yan. Malaki ang nagiging escape gas niyan dito. Anong ibig sabihin niyan? Ay di malaki ang kawang niyan dito. Dapat kasi ang kawang niyan dyan ay maliit lang. Tingnan ninyo yung kawang dito. O di kaya baka yung iyong revolver ay may kalog na pa ganun. Sumasalyada. Pag pumutok, umaatras itong bula. Malaki ang niyan. Malaki ang magiging escape gas niyan. So pag malaki ang escape gas, nababawasan yung pwersa na tulak. Dito lumalabas yung pressure. Escape na yung pressure dito. So ayan, tingnan mo yung at sigurado ko yung kaya ang pag-testing ko niyan ito pagka ito lumusot dito, pagka lumusot yan dyan
sa pagitan. Malaki ng escape gas niyan. Pag itong talim ng lagarin na to, lumusot dyan. Ito. Isuot mo dyan yung talim ng lagari. Pag yan ay lumusot dyan, ay sigurado ko na malaki ang escape gas niyan. So, baka 50% na lang yung umano dito. Saan pupunta yung pressure niyan? Ang pressure ay hindi papunta dito sa loob ng baril. Palabas na dito. Yan ang mga sakit ng revolver. Kaya, ito yung mga nagtataka. Lalo kung ang iyong revolver ay paltik. Nako, yan ang sakit ng mga revolver. Baka akala nyo, yung revolver ninyo makakamatay, ay kayo pala ang mamamatay. Dahil pag akala nyo lumabas yung pumutok nga, ang lakas ng putok. Pero akala nyo, ba't hindi tinamaan yun? Yung pala, yung tingga nyo nandito na. May mga ginagawa pa nga ako niyan eh. Hindi na umikot itong bula. Ayaw na umikot. Bakit? Napuno ng dito, napuno ng tingga itong baril, 4 na tingga nandito. Nung tinignan ko, paltik eh. Hindi na umikot. Hindi na umikot itong binarina ko na. Para matanggal yung may video tayo dyan kung paano babarinahin. Dahil, kung paltik yung inyong mga baril, wag na ninyong pagtangka ang gamitin pa. At baka salip na mailigtas ang buhay ninyo ay maging kapahamakan pa ninyo. Yan ang masasabi ko sa mga revolver. Okay. At kahit pa yan ay lumabas yung mga tingga na yan, mahina na yan. Sigurado kong mahina yan. Mahina na ang velocity niyan. Kaya ako may napanood kay GC Kaso, binaril siya eh. Napagkamalan lang yata siya, binaril siya. Yung mga bala dito lang kinuha ng doktor eh. Binunot lang ng doktor eh. Umano lang sa balat. Pumasok lang sa balat. Kinuha lang. Dito. At yung tama niya sa ulo bumuko lang yata eh. Hindi tumago sa bungo. Swerte siya. Tapos sabi, may anting ka ba? Sigurado ako, paltik yung ginamit ng baril doon dahil kung original yun ako. Hindi siya bubuhay nun kung original yun. So, pasalamat siya. At ang tingin ko doon sa baril na ginamit, paltik. Kaya kung kayo ay may mga paltik, may mga videos tayo dyan kung paano nyo malalaman yung paltik. Panoorin ninyo yung mga videos kung malalaman ninyo kung paltik yung inyong mga baril. Buksan ninyo. Hindi naman natin topic ngayon yan. Kaya hindi natin na i-discuss yan. Basta't yun ang kasagutan ko dyan. Malaki ang gap niya dito. Yan ang checkin ninyo sa yung mga may revolver dyan. Tingnan ninyo kung itong talim ng lagari ay kakasya dyan sa pagitan na yan. Pag yan ay kumasya dyan, ay siya. Huwag na ninyong pagkatiwalaan yung mga baril ninyo kung kakasya dyan. At may video na rin tayo dyan. Hindi naman, kung malaki ang niyan, ibang topic naman yun. Hindi na natin didiscuss yun. So, yun lamang ang masasagot ko dyan. At maaring ang isa pa ay yung mga paltik talaga ay hindi mapapagkatiwala ng repling. Hindi mapapagkatiwala ng repling yan. Bagaman lumalabas ang bala dyan, mahina ang mahina ang velocity niyan. Okay. Ang isa pa, linis din kayo ng baril. Baka naman yung baril ninyo, Kasi ito, panlinis pa ito ng baril eh. Ginagamit nga ito na panlinis ng baril eh. Itong full metal jacket. Dahil ito, nadadala nito yung mga iniwan nito eh. Baka naman ang nangyari sa baril mo, ipinutok ng lead. Tapos marami ng lead deposit dun sa sa baril. Tapos ay babara na ito. Kung marami ng lead ito, yung isa pa, problema.
subukan mo munang linisin din yung yung barrel mo. Linisin mo ang loob. May video naman tayo niyan kung paano nililinis yan. Another topic na rin yun. So yun ang pang-isa dyan. At ang duda ko dyan, kung malinis man yung barrel mo, ay malaki ang gap niya dito. Yun ang isang number 1 dyan. Pero dapat, malinis din ang inyong mga barrel. Lalo yung loob ng barrel. Yung loob ng barrel. So yan, kaya nagtatanong, kaya ba ng revolver ang 20,000 na bala bago masira? Ito mga revolver namin ito, abot na ito ng 30K. Sa tagal na nito, yung mga niya, yung kanyang sa dami na ng putok, pumuti na itong kanyang malapit ito, yung malapit dito sa kanyang side blast. Pumuti na yan, dahil sa side blast yan. Dahil lahat ng revolver may side blast. Conforme lang talaga kung kagaano kalaki ang kawang niyan dito. Pag malaki na ang kawang niyan dito, ay di malaki na ang side blast niyan. At nasisigurado ko na talagang mahina na ang velocity niyan. Okay, so ayun lang ang masasagot ko sa inyong katanungan. At kung may laman pa kayong ibang kasagutan dyan, ay i-comment ninyo. Dahil baka may alam din kayo na hindi ko alam. I-share din ninyo. So yan, at babasahin lang natin yung ating community spotlight. Okay, shout out kay Gimboy, meron kang 75 engagement. Shout out kay Pinoy Airguns, meron kang 2 engagement. Shout out kay Pinoy Firearms Custodian, meron kang 86 engagement. Shout out kay Hel Gonzalez, meron kang 1 engagement. At shout out kay Jerry Francisco, meron kang 44 engagement. Okay, at shout out na rin doon sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Ayan, meron na tayong Papa Burger dyan. Doon sa dati kong masishop, Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. At mura lang ang burger dyan. Sa halagang 40 pesos, dalawang masasarap na burger na. At marami pang pagkain na kayo pwedeng ma-order dyan. At bukas yan, 24/7. At kahit brownout, may generator yan. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless us. At magtanong lang kayo at sasagutin natin yan sa abot ng ating maliit na kalaman. God bless us all.